Praise the Lord. Isa po ulit malakas na palakpak sa Lord. Purihin natin ang Diyos sa buhay, sa kanyang kabutihan. Praise the Lord. Sige po, tayo po ulit ay sandaling ito'y mayo. Ayan. Again, let us honor the presence of God. Let us honor and thanks our God. Sa sobrang kabutihan ng Diyos, tayo po'y muling sandaling manalangin sa Panginoon. And let us dwell in the Spirit of God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, napakabuti mo. Hindi ka nagbabago, O Diyos. Mula noon hanggang ngayon sa aming henerasyon. Pinatunayan mo, Lord God, ang katapatan mo sa bawat isa, Panginoon. Nakinig mo ang mga patotoo ng iyong mga anak, O Diyos. Na tunay na lubos-lubos ang pasasalamat, Lord, sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon. At Lord, muli sa oras mong ito, Lord God, salamat. Even sa sanctuary, Panginoon, na uti-uting nabubuo, Panginoon. Thank you, Lord, for your favor sa bawat isa at sa bawat pamilya na narito, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na muli kami nananampalataya na hindi aksidente, Panginoon, na kaming lahat muli, O Diyos, ay dumako sa iyong panambahan upang ikaw ay maparangalan, Panginoon. Lord, sa oras mong ito, muli namin binubuksan ang aming puso sa iyo, Panginoon. Higit sa lahat, Lord God, ang iyong banal na presensya, Panginoon, ang siyang pagpuno sa aming mga puso, Panginoon. Ang iyong kapayapaan, Lord God, ang sumaamin, Lord God, at ang iyong mga salita, Panginoon, ang siyang aming maunawaan, Panginoon, mapagbulay-bulayan sa oras pong ito. Salamat po, Panginoon, at muli, O Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Ikaw ang aming lakas, Panginoon. Ikaw ang aming sandigan, Lord God. Ikaw ang aming kailangan sa aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, sa oras mong ito muli, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Lord God, niluwalhata ka namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. So again, good morning po sa ating lahat. So bago po ito lahat ay batiin mo nga ang iyong kapatid, ang iyong katabi, yung nasa likuran, nasa harapan. Pinagpala ka. Sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala ka. Amen. So, sino pong nakamiss sa akin? Joke lang po. So, last week po hindi ako naka-attend. Sa sobrang siguro pagod. Dapat po ako po yung mag-share last Sunday, pero hindi po ako nakadalo kasi ako po ay sobrang sakit ng katawan. So Sabado pa lang, sa kapurihan po ng Diyos, isang araw lang naman po yung nangyayaring sakit na yon dahil ako po ay pinagaling na rin ng Diyos. So Sabado po, ako po ay galing sa work, hindi na ako nakatuloy ng pasok, nag-half day na ako, bumiyahe ako from Calamba. Tapos yung Sabado ng tanghali hanggang sa kinabukasan ng Linggo, ako po'y nakahiga lang. So sobrang sakit ng katawan. Tapos may konting lagnat. Pero dahil po sa kabutihan ng Diyos, amen, ay tayo po muli ay nandito na ulit. Okay? So na-miss ko po ang presence ng Lord. Na-miss ko pong sumamba sa Lord. At again, isang napakahalagang bagay po muli ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito. And last time, nung Sunday po, kahit wala ako dito, nag-online po kaming mag-asawa. At grabe po ang Lord sa kabutihan niya, no? Yung narinig kong word ng Lord, unity. Tama ba? So yung unity, it brings healing. It brings miracle. Tama po ba? Sino pong nandito napakinggan ng kapahayagan ng Diyos? At ang napakagandang sinabi po ng ating bishop doon, na naalala ko, kapag daw tayo isama-sama, no, iisa ang ating pananampalataya, walang imposible sa Diyos. Amen po ba? At ako po'y natutuwa dahil nung ako po'y, yung akin pong isi-share, may mga nabanggit po si bishop doon, na isang katotohanan din po sa ating buhay, no, na tayo sa araw-araw ng ating buhay, tayo nananampalataya sa Diyos. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo, nananampalataya ka pa ba?
Tanungin mo ulit, naniniwala ka pa ba? Amen? So lahat tayo ay nananampalataya sa Diyos dahil kung hindi, wala tayo dito sa bahay panambahang ito. Amen? At doon ko po na-realize na sa ating pong mga buhay, no, isa rin po sa na-share ko, na tayo po lahat ay, in the book of Ephesians, sabi doon, our struggle is not flesh and blood, but in the spirit realm, in short. So ang ating laban or ang ating mga struggles ay hindi lamang sa laman, kundi sa espiritu. At dito ko po nakikita, no, nalalapit na po ang pagdating ng Panginoon. Amen po ba? At tayo po dapat ay laging maging handa. At sa umagang pong ito, no, ang title po ng i-share ko is Winning the Battle, Having a Victorious Life in Christ. Amen? So, sino po dito yung gusto maging matagumpay? Sabihin mo nga sa sarili mo, I am a winner. Pwede bang ilakas natin? Sabihin natin, I am a winner. Okay? So, kanina po, congratulations sa mga nakagraduate. Pwede po bang taas ang kamay ng mga gumraduate, please? Meron po ba dito? Wala. Yung mga nanay na nakapagpag-graduate, taas ang kamay. Yan. So, congratulations po. Ito po ay isang katotohanan na kayo po ay nakatapos sa unang laban. Tama po ba? So, yung laban ng mga estudyante, yung laban ng mga nanay, no? Realidad po sa ating buhay na itong mga bagay na ito ay napagtagumpayan na natin. At ito na naman po ang simula sa mga nakagraduate na, ito naman yung simula ng panibago nyong laban sa inyong karir sa buhay. Tama po ba? At sa mga nanay naman, siguro yan, napagtagumpayan nyo na. Mag-aalaga na kayo ngayon, mga apostolic na. Ano sabi doon, mga apostolic? Mga mag-aalaga na ng apo. Okay? At dito po, no, sa akin pong pagbubulay-bulay at pag-aaral po nung verse na ito, naalala ko po yung word or sa Bible nung si Moses ay naandun sa Mount Horeb, no? At ang mga Israelita ay si Joshua at yung ibang mga warriors nakapaglaban sa Amalekites. Sino pong nakakatanda doon? So ito ay nakikita natin sa Exodus 17. So hindi ko na po babasahin. Sabihin ko na lang po yung story. Kung alam niyo po, nung si Moses ay nandun sa isang bundok, sa isang burol, no? Dala niya yung tungkod, at habang nakataas yung kanyang tungkod, ano pong nangyayari sa labanan? Nananalo ang hukbo ni Joshua. Pero kapag naman nakababa yung tungkod ni Moses, anong nangyayari? Natatalo sila. Okay? At ano pong ginawa ni Aaron? No? Hinawakan yung kamay ni Moses at itinaas. Okay. So ano po bang sikreto doon? Ang sikreto po ba doon ay yung tungkod na kapag nakataas yung tungkod, nananalo? Hello? Kung titingnan po natin yon, yun po ay symbolically, no, yung tungkod na yon ay yun yung banner, no? Ito yung sabi ng Panginoon na kay Moses na gamitin mo ang iyong tungkod, no? At ipapakita ko ang himala. Amen? So, in short, naging medium lamang yon, pero ang kumikilos talaga doon, ang nagbibigay ng katagumpayan, sino? Si Yahweh. Amen po ba? At kung titingnan natin doon, yung mga tao kaya, sa tingin niyo, no? Kasi nung ako po'y bata, nakita ko yun sa parang Bible comics book, no? Na habang nakataas daw yung kamay ni Joshua, kita nung mga warriors na nakataas yung kamay ni Moses. At habang nakababa, natatalo sila. Pero nung itinaas uli, sabi nung mga Israelita, nakataas na uli ang kamay ni Moses. No, nakita nila na nakataas na uli.
at doon sila'y nakipaglaban, nagkaroon sila ng lakas ng loob. Okay? So, ano pong implication nito or anong ibig sabihin nito sa ating buong mga buhay? Okay? So, ito po yung verse na nakita ko. Sa Joshua, 1 John chapter 5, verse 4 and 5. Ang sabi po dyan, for every child of God defeats this evil world. Sabihin nga natin, evil world. And we achieve this victory through our faith. And who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Napakalinaw po ng verse na ito at dito ko po gustong magduel sa verse na ito. Meron po dyan tanong, who can win this battle against the world? Sino daw pong tatagumpay sa laban dito sa mundo? At yan po ay sinagot. Ano pong sagot yan? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Hello? Nakuha niyo po ba yun? Sabihin mo nga, naniniwala ako kay Jesus. Last time, kung napakinggan niyo po yung katuruan ng ating bishop, binagyang diin din niya yung believe. Tama ba? Yung unity in believing. Kung yung story ng mga tao noon no nagbutas sila ng bubong, tama ba? Sa tingin nyo, hindi sila naniniwala. Meron silang deep belief sa kanilang Panginoon. Kaya nila ginawa yon. At ang sabi ko nga doon, minsan natanong ko na rin yon, yung may-ari ng bahay, hindi nagalit. Magkano natin ginastos? For example, ito, no, magkano nagastos, Bishop? Nasa 600,000 na, more or less, 800 na. 800,000. Tapos meron tayong, may dumating dito, mga kalalakihan. Tapos binakbak yun. Anong reaksyon kaya natin? Ay, sayang, ba't nyo binakbak? Pero dahil naniniwala yung may-ari ng bahay, wala siyang reklamo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, bawal magreklamo. Hello? Bawal ba talaga? Alam mo kasi, kapag nagre-reklamo daw, meron yung unbelief. Hello? Yun daw mga nagko-complain, sometimes, yun yung may unbelief sa kanyang heart. At yun ang ayaw ng Lord. Uulitin ko po yung verse. 1 John 5:4 and 5. For every child of God defeats this evil world. Sino po dito yung anak ng Diyos sa isang kamay? So yung ibang hindi nagtaas, kanino kayo anak? So every child of God. Okay? So lahat po tayo dito, no, ay nanampalataya sa Diyos at tayo po'y binigyan ng karapatang maging anak niya. Pero bakit minsan sa ating mga buhay, at isa rin po sa katotohanan to, no? Meron din po akong nabasang libro, kung alam niyo po yung book ni Joyce Meyer, Battlefield of the Mind. Yan. Ang atin daw pong kaisipan, ito raw po yung battleground ng kaaway. Hello? And even sa Bible, sinabi din po yan, okay? Sinabi din po yan sa Romans 7:15 ni Paul. Sabi doon, Romans 7:15, Romans 7:15, I don't really understand myself, for I want to do what is right, but I do not do it. Instead, I do what I hate. Sa Tagalog, ginagawa ko yung mga bagay na hindi ko gusto. Pero yung mga
yung mga gusto ko namang gawin, yun yung hindi ko nagagawa. Bakit? Merong pagtatalo sa ating mga kaisipan. Dumating na ba sa punto sa buhay nyo, ay a-attend ako bukas. No, Sabado, a-attend ako sa church bukas. Nung kinaumagahan na ng linggo, parang ang sama ng pakiramdam ko, hindi na ako a-attend. No? Ay, ibibigay ko to sa Panginoon. No? Pero nung giving na, sinatsani mo na yung binibigay mo sa Panginoon. No, nagkakaroon ng mata yung ano natin. Ang kinukuha yung orange imbis na blue. No? Nagtatalo. Okay? Nakabasa ka ng salita ng Diyos, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Pero pagpasok mo doon, kaya ko ba to? Hello? Nagkaroon ka ng karamdaman. Ang sakit ng katawan ko. Ang sakit-sakit. Kaya ko ba to? Hello? Isang katotohanan na dapat po nating maunawaan at maging aware ang bawat isang mananampalataya ng kaaway, gagawa at gagawa ng paraan upang tayo ay matalo. Pero alam nyo, sabi mo sa katabi mo, hindi ka kailanman matatalo. Amen. Praise the Lord. Hindi tayo kailan matatalo. Isa rin sa nabasa ko, no? Si Satanas daw po, hindi takot sa atin. Hello? Sabi mo sa katabi mo, hindi takot sa'yo si Satanas. Naniniwala kayo doon? Alam nyo, si Satanas takot kung sino yung nasa iyo. Kaya kapag wala sa'yo yung kinatatakutan ni Satanas, hindi takot sa'yo si Satanas. Nakuha niyo po yung point? Kaya sabi dun sa verse, napakalino nung verse, who can win the battle against this world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Hello? Kaya tayo, no? Ang sikreto po ng tagumpay, hindi lakas mo, hindi talino mo, hindi pera mo, kundi ang Diyos na nasa iyo. Hebrews, anong sabi sa Hebrews? If God is for us, who can be against us? Lagi nating ikinukot yon. Kaya po sa atin bilang mananampalataya, we must realize that every battle in our lives, tayo po ay magiging matagumpay. So yung pong, sabi nga po ni Bishop, yung mga nagpapaaral, maniwala po kayo, makakatapos ang inyong mga anak. Kasi bibigyan kayo ng Lord ng katagumpayan. Mga young professionals, please raise your hand. Ang tagumpay, hindi rin basihan ang inyong mga na-achieve. Okay? Kasi once na na-achieve na yung goal nyo, ano nang kasunod? Hello? You dream na maging manager. Amen? Pinagtagumpay ka ng Lord, naging manager ka. Pagkatapos nung maging manager, ano na? Tagumpay mo na ba? Masasabi mo ba sa sarili mo na tagumpay ka na? Yes, manager na ako. Hindi po yun ang basihan ng katagumpayan. Hello? Kasi even mga managers, tagumpay ang estado, pero sabi nga, yung inner being, hindi tagumpay. Kasi sabi ko nga rin po kanina, our struggles is not flesh
and blood. So kaya po sa atin sa oras pong ito, ilalagay natin ang ating mga sarili sa spiritual realm. Hello? Kasi, ang pagdating po ng Panginoon ay malapit na. Kaya kailangan nating maging watchful para tayo'y maging matagumpay sa pagbabalik ng Panginoon. At alam niyo po, ang katagumpayan na hinahanap natin ay ang pagbabalik ng Diyos. Kasi pagbalik ng Lord at tayo'y kasama niya, for sure yun yung victory, yung tagumpay. Walang sakit, walang kahirapan, lahat tayo nagpupuri, lahat tayo malakas, walang problema kasi yun yung katagumpayan na nais ng Diyos sa bawat isa. At ayaw naman nating pagdating ng Lord, sasabihin ng Lord, sino ka? Hindi kita kilala. Amen? Narinig ko rin po si Bishop last week, even the very elect, no? Sasabihin ng Diyos, umalis ka sa harap ko, hindi kita kilala. Hindi dahil anak ng pastor, anak ng bishop, or ikaw ay bishop, masasabi mo na pagdating ng Lord, haharap ka sa Kanya. No? Lord, nagpalayas ako sa pangalan mo. Nagpagaling ako sa pangalan mo. Pero dahil yung battle sa puso, yung battle sa inner being, yung battle sa spiritual realm, hindi mo yun napagtagumpayan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? So, 3 bagay lang po ito, no? Kung paano tayo magkakaroon ng katagumpayan, no? How to have a victorious life. Okay? So, nilagay ko doon sa title ko, Having a Victorious Life in Christ. No? Kasi hindi lamang buhay ang pag-uusapan natin dito, kundi yung buhay na nakay Kristo. Uulitin ko po, no? Kapag wala tayo kay Kristo, for sure, walang katagumpayan ang buhay mo. Nakukuha niyo po yun? Uulitin ko ulit. Kapag wala tayo kay Kristo, walang katagumpayang mangyayari sa buhay mo. Kaya po, ito yung gagawin natin. 3 bagay po ito na gusto ko pong magdual tayo. How to have a victorious life. Una, we are to stand. Sabihin nga natin, stand. Sabay-sabay nga natin isigaw, stand. Pangalawa, we are to pray. Sabihin nga natin, pray. And last, we are to watch. So sa 3 bagay mong ito, no, ito po yung 3 sikreto ng katagumpayan. No? Una, we are to stand. Okay? So yan, we are to stand. Meron po ako diyang isang illustration, paano nga po yung David and Goliath. Kilala niyo po si David at yung story ng David and Goliath? Okay? Si David ay isang binata, hindi yang professional, isang youth. Siya ay nag-aalaga ng tupa ng kanyang ama. Okay? Si Goliath naman ay isang Philistines na hinahamak ang mga Israelita at hinahamak ang Diyos. Pero kung titingnan natin yung story, sino po ang naging matagumpay dyan, literally? Alam natin si David, isang pukol lang ng bato, si Goliath ay nabuwal. Okay. Literally, kung titingnan natin, ang liit lang ni David. Tama ba? Maliit si David, bata si David, binata, no? Pero alam nyo, ang napakalaki kay David, yung kalooban niya.
siguro mas malaki pa siya kay Goliath. Kabaligtaran, si Goliath, yung kanyang inner self, yung kanyang spiritual self, sobrang liit. Pero si David, punong-puno. Amen? Punong-puno ng presensya ng Diyos. Kaya sabi doon, if God is for us, who can be against me? Anong ginawa ni David? Siya ang tumayo. Kanino? Sa kanya bang family? Sa pamilya ba niya? Hindi lang sa kanyang pamilya, kundi sa buong bayan ng Israel. Siya yung nag-stand. Di ba pumipili si Haring Saul? Saul nga ba, sorry. Pumipili, sinong aking ipapadala doon para ilaban kay Goliath? Okay, walang nagpresenta. Pero nung pinatawag si David, sabi niya, ako ang lalaban diyan sa ngalan ng aking Panginoon. Siya ang tumayo at lumaban. Kaya sa atin po, no, hindi tayo tatayo dahil lamang sa ating pamilya. Hindi tayo tatayo or we will not stand not only dahil kay Bishop sa Life in Christ. Tama ba? We are to stand kasi tayo po ay representative ng Diyos dito sa lupa. Amen? Kaya sabay-sabay tayong lalaban. Sabihin mo sa katabi mo, lalaban tayo. Amen? So, una, we are to stand. Sabi ko po dyan, stand for the truth. John 8:31. To the Jews who have believed Jesus, to the Jews who have believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Verse 32, then you will know the truth, and the truth will set you free. Okay? Stand for the truth. Paano tayo makatatayo sa katotohanan? Very clear din po ang sinabi diyan. If you hold to my teaching. Ano po bang katuruan meron tayo? Sunday after Sunday, ano yung narinig nating katuruan? Okay? Kanino po ba nagmumula ang kaligtasan? Pwede ko po bang tanungin lahat at sabay-sabay kayong sumigaw? Kanino nagmumula ang kaligtasan? Kay Jesus. Itong teaching na ito ay itinuturo na simula pa nung unang panahon. At sabi din po ni Pablo kay Timoteo, mag-iingat ka, Timoteo. Kasi darating ang panahon, maraming bulaang propeta na maraming katuruan ang lalabas. Okay? Kaya tanungin mo yung katabi mo, sinong paniniwalaan mo? Baka kayo po ay naniniwala pa sa mga kung anong katuruan. Na meron pong asawa ang Diyos, merong Diyos Ina. Meron bang Diyos Ina? Baka magkaroon na ng Diyos Pinsan, Diyos Tiyo. Hello? Kailangan pong maging watchful tayo sa mga katuruan. Okay? Maging mapagmatsyag tayo sa salita ng Diyos. Kasi even si Satan, ginagamit ang salita ng Diyos. Hello? Alam natin ang salita ng Diyos, dapat hindi ito pinagtatalon-talunan. Huwag mo sasabihin sa iyong kaeskwela na ay kami lang ang ligtas sa Life in Christ. No. Ang kaligtasan walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Okay? Every time na tayo po ay tatayo sa mga Bible teachers, sa mga pastors, every time tayo mag-share
Huwag nating iwawala sa teaching natin kung sino yung sentro ng katuruan ng Biblia. Amen? Pwede nating ituro ang pagiging Kristiyano, maturity in Christian life, paano tayo mamuhay bilang Kristiyano. Pero above all these things, sabi doon, if you hold on to my teaching, you are truly my disciples. Walang ibang katuruan. Okay? Kapag ang inihahayag ng isang salita ay hindi na si Jesus, wag po natin yung papaniwalaan. Amen po ba? Praise the Lord. Kailangan nating tumayo sa katotohanan. Okay? Huwag tayong papadala sa anumang mga katuruan. Number 2, pagdating sa we are to stand. Next, please. Stand firm. Sabihin nga natin, stand firm. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Excuse. Okay? So, pag sinabing stand firm, hindi po nauuga. Tama ba? Pag sinabing stand firm, unshakable, unmovable. At saan daw dapat tayo nakatayo? Okay? Isang illustration dito, yung pong illustration ni Jesus, si Sandy at si Rocky. Kilala nyo yun? Alam mo yun? Si Rocky at si Sandy. Si Rocky, nagtayo siya ng bahay sa batuhan. Si Sandy, nagtayo naman siya ng bahay niya sa buhanginan. Kaya nga po Sandy ang pangalan niya at yung isa ay si Rocky. Okay? So dumating ang bagyo, parehong hinihip ng hangin yung kanilang bahay. In short, kanino ang nagiba? Kay Sandy. Kasi bakit? Hindi firm yung foundation. Okay? Uulitin ko. Sino ang chief cornerstone na sinasabi sa Bible? No other than Jesus Christ. Makatatayo lamang tayo, no? Sa katotohanan, makakatayo lamang tayo ng matibay kung ang ating pundasyon, ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So, stand firm. Pero isang katotohanan din po sa ating mga Kristiyano, sino po dito yung nadapa na? Taas ang kamay. Tama ba? Literal, sino yung hindi nadadapa? Lahat tayo nadapa. Kapag nadapa, masakit, hindi. Diba? Unang nagsusugat, ano? Tuhod. Okay? Gustong-gusto ng kaaway na tayo masugatan. Gustong-gustong makaaway masugatan yung ating mga tuhod, pero hindi niya alam na kapag tayo'y nakaluhod at sugatan ang tuhod, mas lalo tayong lumalapit sa Diyos. Amen po ba? Stand firm. Ito po yung pangatlo. Una, ano yon? Stand for the truth. Pangalawa, stand firm. Pangatlo, stand up. Sabi mo nga, stand up. Okay. Micah 7:8, my enemies, don't be glad because of my troubles.
I may have fallen, but I will get up. I may be sitting in the dark, but the Lord is my light. Sabi daw ni Micah, hindi natutuwa ang kaaway o ang aking mga kaaway kapag ako ay nagtatagumpay. Okay? Kaya anong gagawin ko kapag ako ay nabuwal? Ako ay tatayo. Sabi ko nga po sa inyo, katotohanan sa ating buhay na minsan tayo po'y nadadapa. Pero okay lang yon, dapat tayo ay bumabangon. Hindi pwedeng nakadapa ka na lang lagi. Pero alam nyo, kapag ka nadapa tayo, di ba, ang sarap humiga. Minsan ganun ang mga mananampalataya kapag ka nasugatan, kapag ka nasasaktan, kapag nandyan sa mga trials, mas pinipiling maglupasay. Na, ay, eto, kawawa ako. Hanggang kailan tong buhay kong to? Normal reaction po natin yon. Kasi even sa Bible, si David, si Job, nung sila'y dumanas ng paghihirap, physically, emotionally, socially, nagtanong sila sa Panginoon. Si David sabi niya, Panginoon, hanggang kailan ko mararanasan ito na para bang napakalayo mo sa akin? Okay? Si Job naman, yung kanyang asawa. Sabi ni Job, Job, ano ka ba? Sabi ng asawa ni Job, Job, ano ka ba? Itakwil mo na ang Diyos mo. Lahat nawala na sa'yo. Anong sabi ni Job? Sa pagpapala mo lang ba pupurihin ang iyong Diyos? Kapag binasa natin yon, madaling basahin. Tama po ba? Pero kapag kayo po'y nandun na sa sitwasyon, hello? Nandyan po ba kayo? Nandun kayo sa sitwasyon na kayo'y nakaratay. Iba po kasi yung pinapanood mo lang at ikaw yung nakaratay. Tama po, Bishop? Hello? Yung aking asawa ganun din. Madaling sabihin doon sa nakaratay, kaya mo yan. Hindi yan masakit. Pero yung may katawan, yan yung lumalaban. Hello? Huwag naman tayong nawang dalhin ng Lord doon sa lugar na yon. Pero ang Diyos, pinapakita yung mga bagay na yon upang tayo ma-realize natin na ang laban hindi lang sa ating mga sarili. Kasama natin ang Diyos sa mga laban. At ang katagumpayan, hindi rin sa ating mga sarili, kundi sa Panginoon. Nung time na si Bishop po, nakita natin nagtuturo, tapos nawalan siya nahirapan siyang huminga. Sino pong nakakatanda nun? I think naka-live pa rin yun. No? Naupo lang si Bishop. Pero I believe in my heart, in my spirit, yung kanyang spirit, Lord, lumalaban. At ano po nangyari? Hindi na natili si Bishop na katulad ng ibang nagdadialysis na sakit, ang hirap. Kita nyo si Bishop? Nanghihingi pa ng mga litsyon. Tama ba? Tapos ano po, kita nyo po ang ating Bishop, for example lang po, humahayo pa siya, pumupunta pa ng kung saan Cavite. Tama ba? Punta pa ng ganito kalayo, UPC pa. Why? Sa tingin nyo kaya bakit? Kasi si Bishop, hindi siya nanatiling nakaupo. Tinayuan niya. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Lord. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mong tumayo. Sa mga estudyante, you must stand for the truth.
Okay? You must stand up. Hindi porke binasted ka, or hindi porke wala ka pang boyfriend sa ngayon, hanggang dyan ka na lang. No. Tumayo ka. Sabi mo sa katabi mo, tayo. Amen? Kapag tayo po'y nawala na ng pag-asa, doon ang simula na tayo po'y talunan na. Hello? Tama ba kayo? Nandyan po ba kayo? Kapag tayo po'y nawala na ng pag-asa sa buhay, tinuldukan mo na ang iyong buhay. Talunan ka na. Okay? Kaya sa atin po, walang talunan dito. Kasi ang pag-asa natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Lord. Praise God. So, we must stand up, stand for the truth, stand firm, at kapag tayo po'y nadapa, kapag tayo nalaglag or nag-fall, huwag tayong manatili doon, tayo. Kasi ang laban sa buhay, hindi po mahalaga kung sinong number one. Naniniwala po kayo doon? Kasi ang number one lang na mananalo talaga, si Lord lang ang number one. Okay? Ang isang sikreto sa paglaban sa buhay, yung ikay nananatiling lumalaban kahit hindi ka ang first. Kita nyo si Pacquiao? Sa boxing, sino pong talo? Yung knockout. Yung hindi na makalaban. Tama? Pero habang ikaw ay lumalaban, no? Yun ang panalo. Habang hindi ka natutumba, yun ang panalo. Okay? Hindi mahalaga kung malaki ang kalaban mo. Hindi mahalaga kung marami ang kalaban mo. Okay, sa Bible may nabasa rin po ako. I think si Abadiya ba yun? Sa harapan, ang kanyang hukbo ay 400. Ang hukbo ni Haring Jeroboam ay 800. Imagine ninyo, 4 versus 8. At habang lalaban po nakalimutan ko kung yung word na yun, Abimay ba yun? Sa harapan niya may 400, sa likuran niya may 400. Corner ka na. Minsan ganun ang buhay. Akala natin nako-corner tayo ng kaaway. Problema dito, no? Gastusin dito, tas nagkasakit pa, no? Kabi-kabilaan. Pero doon sa time na yun, doon kumikilos ang Diyos. Kahit gaano karami ang kaaway na yan, kapag kayo po ay nasa Diyos, walang imposible, kayo po yung magtatagumpay. At doon po sa story na yon, in short, nagtagumpay po si Abadiya kay Haring Jeroboam. No? Bagamat sila'y kakaunti. So, ganun din si Gideon. Tama ba? So, ganyan po ang katagumpayan ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. Isa pa pong sikreto na napakahalaga. We are to stand. Pangalawa, we are to pray. Sabihin nga natin, pray. If we want to have a victorious life, we need to have a prayerful life. Naniniwala ba kayo na ang prayer ay powerful? Ba't di kayo nagpe-pray? Hello? Nung isang araw po, nung isang gabi, yung aking pong wife may pinapanood sa akin. Hindi ko na lang dito. Nanonood siya. Animation lang siya. At meron dong nag-uusap ang mga demonyo. Yung hukbo ni Satanas. Sabi nung hukbo ni Satanas, ito ang gagawin natin. Pupunta tayo sa church.
hahadlangan natin yung mga Kristiyano na manalangin. Sabi nung isang demonyo doon sa isa pa, o ikaw, nakita mo yon si sister, sakyan mo yung kanyang talukap. Hilahin mo yung talukap niya pagka may prayer meeting. Okay? O yung isa naman, mga kabataan, kita mo yon. Bigyan mo sila ng maraming activity. Bigyan mo sila ng social life. Okay? O kita mo yon, si brother. Bigyan mo ng maraming pera yon pagyamanin mo. Okay? Tapos, yung isa naman, sige, ganito naman ang gagawin mo. Sa gabi, yung mga Kristiyano, bantayan mo. Habang sila'y nagbabasa ng salita ng Diyos, sakyan mo rin yung talukap. Ganun, nag-usap-usap. Tapos, nag-change mga Kristiyano nga naman, nagpe-praise sila sa Lord. Habang sila po'y nakaupo, yan na. Yung mga mananampalataya, unti-unting bumibigat yung mga talukap. Gumaganyan. Okay? Tapos yung isa naman mga kabataan, busy sa cellphone. No? Kunwari, nagno-notes. Pero ang tinitingnan yung update sa Facebook. May nag-post na bang bago? Hello? Tapos, ang teaching ng pastor is about prayer. Hanggang sa yung isang sister, biglang natauhan. Ay, oo nga. Sabi kasi ng pastor, maraming Kristiyano, church-goer na lang. Hindi talaga Christian. Pupunta lang sa church, uuwi. Pero pag uwi, same lifestyle. Kaya sabi nung isang sister doon, ay, magde-decide ako. Oy, sister, magtulungan tayo. Anong gagawin natin para tayo makapag-pray? Okay? So, yan na. Uwi na ng bahay. Pag uwi ng bahay, tutulog na, nag-decide siya, Lord, magpe-pray ako. Okay? Habang nagpe-pray itong si sister, nag-pray siya. After nun, nagising na siya. Okay? Nung nagising siya, umaga na. Hindi na siya nakapag-amen sa prayer. Bigla siyang natauhan, ay Lord, sorry po. Hindi ako nakapag-pray. Amen na. Nandyan po ba kayo? Totoo, hindi. Very true. Kaya nung pinanood po ng aking wife yon, sabi namin sa aming sarili, dapat mag-pray tayo. Para tayo manalo o maging matagumpay sa buhay, you need to have a prayerful life. Pag sinabing prayerful, ano ibig sabihin? Full of prayer. Oh, yan. Yun yung illustration ni Bishop. Pag sinabing prayerful, full of prayer. Punong-puno ka sa pananalangin. At alam niyo po, sabi din sa Bible, lahat tayo po ay mahina. Hello? Kasi dumarating talaga sa time na kapag tayo nananalangin, tingnan niyo to, no? Doon sa time na gustong-gusto nating manalangin, doon tayo inaantok. Pero kapag kayo ay nagfe-Facebook, kahit maghapon kayo sa Facebook, di kayo inaantok. O kaya naglalaro kayo ng mga Candy Crush, abutin kayo madaling araw, hindi kayo inaantok. Pero kapag kayo mananalangin na, hello,
Kasi bakit? Even sa Bible, sabi doon, we have this flesh. Our flesh is weak. Tama ba? The spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya ang sabi doon, ask the Holy Spirit to intercede for us. Kaya pag tayo mananalangin, ang una nating hihilingin sa Panginoon, hindi yung kung ano-ano, na Lord, favor, blessing. Hilingin mo ang Holy Spirit. Lord, Holy Spirit, mag-dwell ka sa akin kasi nga mahina tayo. Kapag hindi natin hiniling yon, hindi tayo magtatagumpay sa ating panalangin. So first thing that we should do as we pray, let us ask the Holy Spirit to help us intercede. Tulungan tayong manalangin, tulungan tayong maging malakas. Kapag ba nagbabasa kayo ng Bible, basta lang ba kayo nagbabasa? Di ba itinuro din sa atin, when you read the Bible, you should pray first, ask the Holy Spirit na bigyan kayo ng guidance, na maunawaan niyo ang salita ng Diyos. Tama po ba? So every time we pray, dapat guided ng Holy Spirit. Marami pong prayers sa Bible ang sinabi, no? Pray at all times, pray in every occasion. Okay, kapag daw tayo mananalangin, hilingin natin sa Diyos ang nais nating hilingin. No, huwag tayong magda-doubt. No? But, magpasalamat tayo. Yes, oo. Hello? Yung aking ano. Okay? So, in a prayer, ano mong sabi ng Lord? Kapag kayo mananalangin, pumasok kayo sa loob ng iyong silid, sarhan niyo ang pintuan at kayo manalangin sa Diyos na hindi nakikita. Okay? Ano ba yung mga pinapanalangin natin? Very common sa ating prayer life na tayo nagpapasalamat. Tama? Hihingi tayo ng tawad. Tama? Tapos, and then, you will ask supplication, blessings, right? So, ganitong baguhin natin yung prayer life natin. Hello? Kasi sabi nga po, alam na ng Lord ang pangangailangan natin, hindi pa tayo nananalangin. So ganito ang gagawin nating prayer sa ating buhay. Lord, guide me. I ask the Holy Spirit to intercede for me. At habang kayo po nananalangin, Lord, hilingin nyo ang presensya ng Diyos. Huwag muna kayong humiling ng kung ano-ano. Kasi sabi nga, alam na ng Lord yung pangangailangan natin. Ang gusto ng Lord yung mag-dwell sa ating mga puso. At naniniwala po ako yung prayer life natin, mababago. Hello? Nandyan po ba kayo? Pray at all times. 1 Chronicles 4. Si Jabez, alam niyo po yung prayer of Jabez? Jabez cried out to God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be from pain." At anong sabi doon? God granted his request. Si Jabez, ang pangalan niya Jabez, ba't daw Jabez ang pangalan niya? Siya ay pinanganak sa sobrang sakit at hirap. Kaya naging Jabez yung pangalan niya. Pero sabi doon, si Jabez ay dumalangin sa Panginoon. Na kahit ganun yung sitwasyon niya sa buhay, sabi niya, "Oh Lord, bless me, enlarge my territories." Okay? So dumulog siya sa Panginoon. Hindi siya nagdwell doon sa kanyang kakulangan. Kasi sabi ko nga po kanina, lahat tayo may weakness. At alam ng Lord ang weakness na yon. Pero ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Hindi dapat natin tingnan ang ating mga sarili sa panalangin, kundi titingin tayo sa Lord kapag tayo nananalangin. Amen? At kapag tayo po'y nagnanalangin, susunod na po lahat yan. No? Yung pong mga nais ipanalangin ng Diyos. Okay?
So, tanong ko po, minsan ba nananalangin kayo bigla na lang out of nowhere, ipagpe-pray nyo si sister or si brother? May mga ganon. That's the Holy Spirit. Hello? Na out of nowhere, bigla nyong ipagpe-pray si Duterte. Na meron na kayong ganon? Bigla mong ipagpe-pray ang inyong bayan, ang inyong ang ating presidente. So because yun yung Holy Spirit, no? Doon natin malalaman yung evidence sa tayo po'y nanalangin in the Spirit. Alam niyo po ang panalangin wala sa Espiritu? Ang prayer na ganun, Lord, thank you po sa maghapon. Patawarin mo ko sa kasalanan ko. I-bless mo ako. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Yun yung prayer na commonly lagi nating ipinagpe-pray. At ang sabi doon sa Bible, huwag kayong gumamit ng paulit-ulit na salita kung kayo'y mananalangin. Alam nyo ba, minsan isang katotohanan, akala natin ang paulit-ulit na panalangin, yung Our Father, yung sa ulo, hindi pala. Ang paulit-ulit na panalangin, yung panalangin nating paulit-ulit. Nakuha nyo? Na yung panalangin nyo, uulitin nyo na lang. Na Lord, salamat sa maghapon. Lord, patawad. Yan. Kailangan po manalangin tayo in the Spirit. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Last, we are to stand, we are to pray, we are to watch. Matthew 24, verse 42, therefore, keep watch, because you do not know on what the day your Lord will come. Sabihin nga natin, watch. Yung watch na to, kailangan nating bantayan yung ating mga steps. Watch your walk with God. Watch your steps. Sino po dito yung naglalakad ng nakapikit? Try nyo na bang maglakad ng nakapikit? Sino po ditong nakaakyat na ng hagdan ng nakapikit? Diba sa mga hagdan nakalagay, watch your steps. Bilang mga mananampalataya, we must watch our steps, our walk in God. Paano ba tayo lumakad? Ilan lang po ito? Walk in faith. Tama ba? Lumakad tayo sa pananampalataya. Walk in righteousness. Tama ba? Walk in love. Hello? Nagmamahal pa ba tayo? O minamahal lang natin kung sino yung nagmamahal din sa atin? Pag sinabi nating walk in love, kahit sino yan, may pera o wala, dapat mahal natin. Sabi mo sa katabi mo, mahal kita kapatid. Kahit di mo ko pinautang. Hello? Ito pa, ang isa. Walk in forgiveness. Yun yung isa sa walk na dapat nating binabantayan. Okay? Walk in obedience. Sumusunod ba tayo sa salita ng Diyos? Hello? So kapag ginawa po natin ito, no, watch your steps before the Lord, magtatagumpay po tayo sa ating mga buhay. Itong 3 steps lang po ang gawin natin sa ating life, no, sa ating Christian life, tayo po lahat ay magiging matagumpay. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. Last verse as a conclusion, okay? 1 John 4:4. You, dear children, are from God and have overcome them. Sabihin nga natin, I am from God. Because the one who is in you
is greater than the one who is in this world. Amen po ba? Purihin po ang Diyos. Kung sino daw po yung nasa atin is greater than kung sino man ang nasa mundong ito. Amen po ba? Kaya sa ating pong paglakad bilang mga Kristiyano, kung gusto nating magtagumpay sa buhay, manatili tayong nakatayo, huwag tayong susuko. Hello? Magkaroon tayo ng prayerful life. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mag-pray daw. Kailangan natin po ito lahat. Okay? And last, we watch our steps. Kailangan maging maingat tayo sa ating paglakad bilang mga mananampalataya. Lakaran natin ang salita ng Diyos. Walk in obedience. No, lumakad tayo sa matuwid na daan. Huwag na tayong liliko pa. Okay? Dumaan tayo doon sa makipot. Kung naalala niyo po yung turo ni Bishop, yung makipot at malapat na daan. So sa makipot na daan, dyan po sumasabit lahat ng ating mga kahinaan. Yung mga ligaho ng weteng, yung mga kaha ng sigarilyo, sumasabit yan. Kailangan daanan natin yun. Hello? Mga bisyo. Walk in obedience to the Lord. Walk in righteousness. Walk in love and walk in forgiveness. Amen? At tayo nga po, dun sa tatlong yon, kapag nawala ang isa, mahina po ang ating pundasyon sa pagtatagumpay. Tatlong bagay: stand, pray, and watch. Amen? Palakpakan nga po na natin ng Lord. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. So I hope and I pray na tayo po ay dito na po ako. Yan, praise the Lord. So, I pray na ito pong simpleng word na ating na-receive ay atin pong maisapamuhay sa tulong po ng Banal na Espiritu ng Diyos. Amen? So, sige po, tayo po isandaling yung muko, tumikit. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, sa iyong mga salita, Lord God, na patuloy naming narinig, O God. And truly we believe, Lord God, the victory is yours, Lord God. Ang katagumpayan, Panginoon, ay sa iyo nagmumula, Lord God. At sa aming mga buhay, Panginoon, patuloy kaming humihiling, O Diyos, sa iyo, na punuin mo kami lagi ng iyong banal na Espiritu, O God. Samahan kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan, Lord God. Palakasin kami, O Diyos, at sa iyong mga salita, Panginoon, nawa ito po'y aming maging tanglaw, O God, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, at patuloy na ikaw ang maparangalan sa aming buhay, O Diyos. Thank you, Lord God. We worship you, Jesus. We praise you, Lord God. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan mo natin na Lord. Sige po, let us be seated. Thank you, Lord.